Nagpaalam nga itong si RJ dito kina Giselle at Eric na may pupuntahan lamang daw siya at may tatanungin. At yun pala ay itong si Zoe. Agad na pumunta itong si RJ dito sa Apex Hospital at sakto naman napapalabas sana itong si Zoe sa Apex Hospital. At dito nga napinigilan ni RJ at tinanong na kung wala ba daw siyang alam tungkol dito sa ginawa ni Moira sa pagkidnap dito kay Don Pepe. At mariin naman na sinasabi dito ni Zoe sa kanya na wala nga daw siyang alam at inosente siya. At dito naman na hindi sigurado itong si RJ sa mga sinasabi ni Zoe. Kaya inuulit-ulit niya dahil minsan daw na ginawa ni Zoe na pinagtakpan itong kanyang ina noon na itinulak ni Moira itong si RJ sa hagdan. At pakiramdam ni RJ ngayon na parang nagsisinungaling nga itong si Zoe dahil napatunayan nga at sinabi ni Nerissa na baka na daw lahat ni Moira ang nangyaring kidnapping dito kay Don Pepe. Kaya agad sa huling pagkakataon ay tinanong ulit dito ni RJ ang kanyang anak na may alam ba daw siya nito. Hanggang sa nagtaas na nga ng boses itong si RJ at sakto naman na dumating itong si Annalyn at itong si Harry. At dito na ipinagtanggol ni Annalyn kung si Zoe na hindi daw magagawa ni Zoe nasaktan ang kanyang lolo dahil mahal daw niya ito. Sabi naman ni RJ kay Annalyn na sana nga totoo ang sinabi dito ni Annalyn na walang kinalaman itong si Zoe. Dahil kapag napapatunayan na may kinalaman daw itong si Zoe ay sisiguraduhin nga raw ni RJ na itatakwil niya itong kanyang anak. At nagulat naman itong si Zoe sa kanyang narinig dito sa kanyang ama na si RJ dahil hindi lingid sa kanyang kaalaman na may kinalaman talaga siya sa nangyaring pagkidnap dito kay Don Pepe. Samantala, dito naman na pinatawag itong si Zoe sa conference room ni RJ at Giselle. At dito nga na humingi ng pasensya itong si RJ sa sinabi niya dito kay Zoe. At dito naman na sinabi ni Giselle kay Zoe na kung wala daw talaga itong kinalaman ay kinakailangan niyang sumama sa presinto kinabukasan. Nang sa ganon ay makita niya itong tauhan ni Moira kung hindi ba siya dito namumukhaan. At takot na takot naman itong si Zoe dahil alam niya na nakaharap na nga niya minsan itong si Dax. At dito niya na dali-daling tinawagan itong si Moira. At dito niya na ibinalita na kinakailangan daw na isama itong si Zoe sa presinto. At tatakot itong si Moira na baka ikanta at ituro siya dito ni Dax na may kinalaman nga itong si Zoe sa nangyari dito sa kanyang lolo. At dito nagbigay ng payo itong si Moira kay Zoe na dapat unahan daw niya itong sina Giselle at RJ at puntahan dito sa presinto at ligpitin at tapusin itong si Dax. At dito naman na sinabi ni Zoe na hindi niya iyon magagawa dahil hindi daw siya kriminal. At dito naman na sinabi ni Moira na nagawa nga daw ni Zoe itong ginawa niya kay Lolo Pepe na nagawa niyang ihulog sa bangin. At simple lang naman ang kanyang inutos dito na baka ikanta daw sila dito ni Dax. At nang magkaharap-harap na nga ang mga ito, dito nga na sinabi ni Dax na magsasalita lamang daw siya kapag hindi siya ikukulong. Kapag gawin lang daw siya ng witness dito sa mga leader ng kidnapping. At dito nga na sinabi ni Dax na ang asawa daw ni RJ ang kanilang mastermind. At nagtanong ulit itong si Giselle na kung sino-sino pa ang kanilang kasabwat. At dito naman na tiningnan ni Dax itong si Zoe. At inamin niya rin na hindi kasabwat itong si Zoe dahil si Moira lamang daw ang kanilang amo. At hindi naman naniniwala itong si Giselle kaya pakiramdam nito na may kinalaman talaga itong si Zoe dahil sa mga tingin dito ni Dax. At ganun din itong si Zoe. Kaya agad na lumapit itong si Giselle kay Zoe at sinambunutan. Subalit, bawat galaw at kilos pala ni Zoe ay sinusundan nito ni RJ kaya alam niya na baka tutulungan niya itong kanyang ina na makatakas. Yan lang po at marami pong salamat.